Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilanling asawa niya? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro. At wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon ay November 25. Pag tinanong nyo ang mga bata, isa lang ang sasabihin nila, malapit na pong magpasko. Ha? Isang buwan, eksakto, Pasko na. Pag ang mga bata ang tinanong natin, pero pag ang matatanda, ay, gastos na naman talaga. So makikita ninyo, nagiging iba. Nag-iiba ang pananaw ng isang tao sa paglipas ng panahon. Hindi ko alam kung nananatili pa rin sa atin ang puso ng bata na may tinatanaw na maganda. Kahit maraming hindi nangyayari na maganda sa paligid niya. Para bang hindi alintana ng mga bata, naggegerahan na sa buong mundo. Ang taas ng presyo ng mga bilihin. Ang dami pa rin mga krimen. Nakakatakot ang mga kalamidad. Pero ang nakikita nila, magpapasko na. Kaya nga mga kapatid, napakagandang paalala sa atin, lalo na ng ebanghelyo natin ngayon. Ang paniniwala natin bilang mga Kristiyano sa muling pagkabuhay, hindi katulad ng mga Saduseyo. Hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Pag sinabi nating muling pagkabuhay, resurrection, ito yung ibinibigay sa atin ng Panginoon na dapat maging pananaw natin sa buhay. Na meron tayong tinatanaw. Noong
ang Archbishop ng Maynila ay si Cardinal Rosales. Yun ang isa sa mga iniambag niya sa ating simbahan dito sa Kamaynilaan. Huwag tayong mabuhay nang walang pananaw. Sabi niya, to lead without a vision is a treason. Kataksilan ang mabuhay ng walang pananaw. What is your vision in life? Ano ang tinatanaw mo sa buhay? Meron ka pa bang inaabangan? Pinaghahandaan sa buhay? At mga kapatid, bilang mga Kristiyano, isa lang ang dapat nating pananaw at tinatanaw na isang araw sa muling pagkabuhay, tayo ay papapasukin, tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Ang akala ng mga tao sa ating kwento, yung balo na nagkaroon ng 7 asawa, ang akala nila, continuation lang ang buhay natin sa mundo pagkatapos nating mamatay. Hindi. Huwag mong isipin na pagkatapos ng buhay mo dito sa mundo, ipagpapatuloy ang pambubugbog sa iyo. Magpapatuloy ang panloloko sa iyo. Magpapatuloy ang paghihirap mo. Na pagkatapos ng buhay mo sa mundo, magpapatuloy ang kasinungalingan mo. Magpapatuloy ang pandaraya at panloloko mo. Hindi. Panibagong buhay ang tinatanaw natin. Kaya nga sa ating unang pagbasa, ano ang sabi ng hari? Ako ay nagsisisi sa lahat ng ginawa kong mali sa buhay na ito. Naalala niya ang ginawa niyang kasalanan. Kaya siya naghihirap pala. Sana mga kapatid, ang lahat ng ginagawa natin sa mundo ngayon, lahat ng mga iniisip mo, lahat ng mga pinahahalagahan mo, lahat ng mga inuuna mo, lahat ng mga inaatupag mo sa mundo ngayon, ay tunay na magdala sa iyo sa kaligtasan. Kaya nga ang paalala sa atin, kapag ikaw ngayon ay dumadanas ng matinding pagsubok, sakripisyo, sa ngalan ng katotohanan, kabutihan, huwag kang mag-alala. Ang paghihirap o kahit ang pananakit na yan ay may hangganan. At kung tayo man ngayon ay nakakalusot sa mga ginagawa nating kalokohan, kasinungalingan, panlalamang, pananakit ng kapwa, huwag sanang dumating ang araw na panghihinayangan at pagsisisihan mong hindi mo tinapos yan. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, mabuhay ka ng may tinatanaw. Mabuhay ka ng may pananaw. At isa lang dapat ang pare-pareho nating tinatanaw, kaligtasan, ang muling pagkabuhay. Pero lagi nating tatandaan, ang muling pagkabuhay, ang kaligtasan, hindi lang pinagpaplanuhan, hindi lang hinihintay, dapat ngayon pa lang sinasabuhay, ginagawa. Amen.